Good morning, brothers and sisters. Today, it's Saturday. Ito ay naghihintay ako ng bus papuntang office namin. 5 minutes going to our office. So, ko lang, dining ko lang. Dito ako sa gateway. Nag-aabang ng aming bus. So, pagka sa office. So tayo ay lalabas pa doon tayo mag-abang. Facial access denied. Ay, like this. Access granted. Good morning, mo dear. Dito po tayo sa labas. So yan. Itong bus ko ay papuntang Oksagon, papuntang Regina, papuntang airport, papuntang Sinday. Ito yung mga shop. So dito yung bus namin. Yan. Ito yung aming waiting area para sa aming bus. Kumusta ang bawat isa? Actually, brothers and sisters, today ay galing office. Medyo mainit yung ulo ko, pero as a Christian, mainit ang ulo ko dahil yung mga kasama naming ibang lahi na ininsulto ang mga Pilipino. Huwag ko na sabihin, parang below the belt na yung mga pang-insulto nila sa Pilipino. Iniisip ko kung gantihan ko ba pero ang sabi ko doon, sabi nga niya ng professor ko dati sa college, pag hindi mo ka-level ng utak nila, wag mo nalang patulan. At the same time, as a Christian, hindi masama ang magpakumbaba. Ayaw ko kasi talaga ang gulo. So, medyo lang tayo, tahimik lang. Though, kumukulo ng dugo ko para sagutin sana, pero wala namang siguro masama kung manahimik lang. Lalo na kung yung kaharap mo ay hindi ka level ng utak mo. Ang tao na yan, kung mabunganga din siya, so bawal yung positive to positive. Magkaroon lang kayo ng away pag pinatulan pa siya, di ba? So anong gawin natin, brothers and sisters? Manahimik ka lang muna, pakumbaba. As a Christian tayo. Pag Christian tayo, marunong tayong pakumbaba, mag-unawa sa kapwa-tao natin. Kasi pag sinabayan pa yung mga salita nila, lalong magulo o magkaroon ng conflict sa aming dalawa. I'm praying na sana hindi nga ulit-ulitin yun pagsabihan, kasi iba na yun. Iba na pag ang kapwa natin Pilipino ang parang down na on the first place, hindi naman sila kagaling ka. Pero sabi ko nga, ay kung magsalita na masama sa kanila. So yun lang, brothers and sisters, lesson for today. Huwag na lang muna salita pag halimbawa sinasabihan ka, huwag ka mag-revenge. Hintayin mo na lang na yung karmahin sa kanila o yung Panginoon nagbigay sa kanila ng mga parang yan sila, parang bigyan ng lesson. Kasi hindi naman sa lahat ng oras kailangan natin mag-revenge. So yun lang, brothers and sisters, sa mga kapwa ko Pilipino, palagi tayo maging mahinahon,
hayaan muna natin sila unawain, lalo na kung hindi mo ka-level yung utak nila, to avoid conflict sa bawat isa. Yun lang, brothers and sisters. Good morning once again. God bless us all.